Alam mo ba kung bakit ang daming tao ang nagbababad sa Facebook? Hindi lang yan dahil wala silang magawa. May mas malalim na dahilan kung bakit hirap silang umalis. Una, entertainment. Sa Facebook, halos lahat nandyan na. Videos, reels, memes, drama, balita, parang isang buong mundo sa isang app. Kaya kahit sabihin mong 5 minutes lang, magiging 1 hour, 2 hours, hindi mo na namamalayan. Pangalawa, koneksyon. Natural sa tao ang gustong makipag-connect. Gusto nating malaman anong nangyayari sa pamilya, kaibigan at kahit sa mga taong hindi naman natin personally kilala. Every like, comment at message, parang maliit na validation na, connected ka. Pangatlo, curiosity. Aminin natin, likas tayong mausisa. Anong nangyari sa kanya? Bakit trending to? Anong susunod na video? Chismosa kumbaga. At dahil endless ang scroll, hindi ka naubusan ng bagong content. Pang-apat, escape sa reality. Kapag stress, pagod o may problema, Facebook ang takbuhan ng marami. Sandaling takas sa problema. Pero ang hindi natin napapansin, habang tumatagal, mas lalo tayong nasasanay tumakas kaysa harapin ang realidad. Panglima, dopamine effect. Yes, may science dito. Bawat like, share o interesting video, naglalabas ng feel-good hormone sa utak mo. Kaya hinahanap-hanap mo ulit at ulit hanggang sa ma-addict ka sa scrolling. At pang-anim, algorithm. Hindi aksidente kung bakit ka nagtatagal. Pinapakita ng Facebook ang content na swak sa interest mo. Kung mahilig ka sa business, business videos. Kung drama, drama. Kung motivation, motivation. Kaya lalo kang hindi makaalis kasi feeling mo para sa'yo lahat ng nakikita mo. Pero ito ang tanong, ikaw ba ang gumagamit ng Facebook o Facebook ang gumagamit sa'yo? Kasi habang nag-scroll ka, may ibang tao na gumagamit ang platform para kumita, mag-build ng brand at mag-grow. Habang ikaw nanonood, sila nagpo-post. Habang ikaw nagre-react, sila nagbe-benefit. Hindi masama mag-Facebook, pero dapat may control ka. Dapat alam mo kung kailan ka consumer at kailan ka creator. Kung gusto mong umangat, huwag ka lang maging viewer. Maging value creator ka. Gamitin mo ang oras mo, hindi lang sa panonood, kundi sa paglikha. Kasi tandaan mo, ang Facebook pwedeng libangan, pero pwede rin siyang maging daan para mabago ang buhay mo. Nasa iyo na yan kung paano mo siya gagamitin. May natutunan ka ba? Paki-comment mo and like, follow, and share na rin for more tips. And see you in the comment section.